Meron tayong winner nung isang araw na ating pong nakapanayam at siya po ay naglingkod bilang isang Philippine Army Intelligence Officer sa isang lugar dito po sa Mindanao. Ano ito na napasabak sa bakbakan at tinamaan ng bala, no? Ang pangalan niya po ay si Rogelio Asagra ng Iligan City. Opo, nagkaroon siya, mga kapatid, ng problema dito po sa kanyang buto. I think sa may pigi po ito. At pagkatapos nga po, dahil doon, siya ay hindi na siya nakalakad. Meron tayong mga video dito na atin po tinanggap. Pagtugon niya doon sa ating lambing. Atin siya nakapanayam noong pong Pebrero 17. At yung kanyang pamilya po, mga kapatid, yung kanyang anak na isa, Sel, ay kasama niya rito. At kinakailangang dito lumipat para may kasama si papa niya habang naka-confine dito sa Veterans Medical Center. Yung kanyang isang anak naman na mas matanda ay nakapag-graduate na ng education, panganay ito, cum laude. Nice. At ngayon po ay reviewing para sa kanyang board exam. Yung misis niya nagkaroon din po ng sakit. So yung pensyon, kasi po ito ay in line of duty Itong sundalong ito na nakipagbakbakan talaga. At naglingkod, no? Naglingkod sa bayan ng higit po 20 years, no? Yung kanyang misis nagkaroon ng sakit, kaya yung kanyang pensyon na loan nila. At nagamit yung pensyon sa pagpapagamot sa kanyang misis. Unfortunately ho naman, yung kanyang misis po umayos ang kondisyon. Pero si misis ang kasama ng kanyang panganay na anak na nandoon down sa Iligan. Habang yung kanyang anak naman na si Ace na atin din nakapanayam ay kasama niya ngayon at nag-aaral sa Fairview. Dito po sa may bandang Quezon City. Alright. So ano ho ang sitwasyon ngayon nitong si Tatay Rogelio Asagra? Siya po ay naka-confine dito po sa Veterans Medical Center. Ang pinoproblema niya basically po yung kanyang mga gamot at saka nagmo-morphine na. Para ba yan sa pain? Sa pain management, no? Dati po siyang sundalo ng Philippine Army. Ito po yung kanyang mga larawan. What a beautiful family. Meron silang ampon na isang anak na lalaki. Yung bunso. Ito, tapos yung ito nga, what a beautiful family. Obserbahan mo, Maricel, no? Yes. Ito po yung kanyang mga larawan. Natanggap po nila yung perang padala, yung medical information, listahan po na kanilang mga pinamili, picture niya on a stretcher, yung pong mga pinamiling gamot, picture po ng kanyang pamilya at ng kanya pong dalawang anak. Alright. Ang total po na tinanggap nila tatay noong pong Pebrero 17 ay umabot sa halagang 4,000 pesos. Nagkambagan po dito si Happy Cabalen, si Happy Kay, Happy Palawan Girl, si Happy Husky at si Happy Biker. Mga kapatid, sabi ko nga po, wala tayong control, wala ho tayong maipapangako, kundi yung malaking halaga na 2,000 piso. Ngayon, tawagan natin si Tatay Rogelio Asagra ng Iligan. Para lang natin siya makumusta dito po sa kanyang tinanggap nga na 4,000 at agad pong pinambili nga po ng pangangailangan niya sa kanyang gamot. Yung kanyang anak na nag-aaral diyan sa NCBA, nakatira sa Veterans Medical Center. Doon na rin. Doon na rin. Kasi siya na yung nagbabantay kay tatay. Doon na rin na siya nag-aaral. So isipin mo lang yung iba yung sakripisyo rin po ng hirap, bata. Ano ba nga si Tatay? Rogelio Asagra ng Iligan City. Okay, sige. So bati ka muna, Sel, habang tayo nag-aantabay kay Tatay Rogelio. Yes, nako, Manong Ted, gising na si Tatay Bonnie Halili dahil nagpapabati na siya sa kanyang barkada na si Tito Leo Aguilar. Nakikinig daw sa atin ngayong umaga. At ang kasama ko dyan sa Malacanang na si Ate Vance Fernandez, nanonood din ngayon, pinapabati niya sina Father Danny Pilario, si Eva Dulay, Rose Ann Fontelera, Nida Dulay, Arlene Villaluz, Ver Lomotan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At naku, meron pala silang reunion sa February 22 sa Adamson. So enjoy your reunion. Yan. At saka yung mga reunion na yun, looking forward tayo dyan sa mga seniors lalo. Yes. Yung mga kumustahan at mga kwentuhan natin dyan. Update. Alright, sige. Nasa ating linya ngayon si Tatay Rogelio Asagra ng Iligan City pero ngayon po'y confined sa Veterans Medical Center dyan sa Quezon City. Tatay Rogelio, maganda umaga po. Manong Ted, Sir Ted.
Ma'am Maricel. Good Good morning. umaga po. Good morning po. Good morning po. Si Ace po ba ngayon pumasok? Opo sir, kaalis lang po. Kaalis Oo. lang po. Pero pwede man siyang tawagan Hindi, kasi hindi, 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 hindi po. maglaba daw sila ngayon. Hindi po. Hindi ho kami mga istorbo Okay kay po, Ace. sir. Opo, Sige po. opo. So, Opo, sir. opo. Naglalaba daw sila ngayon. Maglalaba doon sa school? So, Oh. opo sir, kasi sa hotel sila sir eh. Kaya may tinuturuan yata sila. Para doon sa kanila pong Opo, sir. ang tawag doon sa Opo, particular sir, sa ano hotel yan po, ano yun, sir, hindi ko alam. sa housekeeping. Yeah, sa housekeeping sa hotel. Opo, sir. Okay, sige. So, tatay, paano po nakapag-aaral si Ace sa private school diyan sa NCBA? Ikuan siya sir, nung tinama, yung sa pagka disability discharge ko, mayroon siyang pensyon. Yun ang nagpaaral siya sa PIBAW, sa IBSO. Okay. So ibig sabihin dahil po kayo nakakuha ng kasi kayo po injured in action kayo, meron kayong disability pension, sinagot po ng gobyerno ng estado yung pag-aaral ng inyong anak. Opo sir, tapos ang problema naman sir, yun lang uniform, yung baon niya, yung lahat na kuha niya, yun sa amin. Yun lang sa tuition lang sa kanila, mga libro. Oo. Ano, Amin. sino ang nagpapaaral ngayon para sa kanyang pambaon, uniform, pagkain nitong kay Ace? Sino? Yung ako sir, yung sa school niya sa yung IBSO, pero maliban sa pagbaon niya, is uniform. Ako na sir, yung pamasahe, lalo pamasahe sir. Saan mo kinukuha yung pera? Wala ka nang tinatanggap sa pensyon mo. Yung kita din ng misis ko sir, pinapadalan din ako ng konti-konti. Pinapadalan, kaya hirap sir, hirap talaga. Oo, naintindihan natin, tatay, kung gaano kahirap yan. Yung pong misis nyo, saan nakatira sa Iligan? Sa bahay nyo mismo? Yes po sir, tapos araw-araw siya sir, maagang umaalis kasi may mga graduation. May mga suki kami na graduation. Siya ang nag-handle ng mga picture, mga graduation. Opo. Yung anak ko rin na bagong graduate yung bagong graduate ng teacher. Nag-antay lang yun sir ng board exam kasi Okay. katatapos lang yun sir masteral. Opo. Sige. Okay. Kasi nga din po para magkaroon na siya ng lisensya at makatulong na po sir, sa inyo. Opo. May problema pa yun yata sir. Ano yung bayaran nun niya? Bayaran? Hindi po. Ako kabalo sir. Sa to yung problema. Wala na ako kabalo sir kasi 8 months na ako dito sir. Nag-graduate siya. Dito na ako. Oo. Ganito po, Tatay Rogelio. Ako'y humahanga kasi kahit na po gaano kahirap, nakita po natin, nakatoga ang inyong panganay na anak, ano? Nakagraduate po tsaka cum laude ha. Awa sir, munyo sir. Oo. Tsaka ang gaganda po ng inyong anak, tatay. Ang gaganda po nila, ha? Ang gaganda po. At buti ho't mana sa nanay. Okay. Anyway, tatay, ganito. Ilang buwan pa kayo dyan? Anong sabi ng doktor? Hanggang kailan kayo dyan sa veterans? Sabi ng doktor sir, hindi sila makapaalis sa amin dito. Pero sinabihan ako sir na, sir, clear ka na master. Kasi negative yung Yung cancer. Yung biopsy. Pero sabi ko sir, kung uuwi ako sir, tapos ganito pa rin yung bukol ko sir, wala akong concern. Doon pa iiyak pa rin ako doon sir sa sobrang sakit sir. Ang gusto ko sir, na uuwi ako sir, maalis na itong bukol ko sa ng tigay ito kasi sobrang kuwan sir. Hindi ko alam sir kung mag-infection doon sir, magbuti dito sa hospital sir at may makaramdaman ako, makapag-report ako agad. Opo. Naintindihan po natin. Sige, tatay, tumawag ho kami ha. Hindi ako para mangako ng anumang pong tulong pinansyal ngayon, no? Pero kung sakasakali po, no? Kung sakasakali lang, kasi sa kaninyo, yung panganay nyo, para po dito sa kanyang mga pangangailangan para sa board exam, may kailangan din pong gastusan. Sabi din po ninyo, itong si Ace, ang inyong bunso, ay kailangan din pong gastusan. Opo. At ngayon, kayo din po, sabi ninyo, kailangan nyo rin po ng gamutan. Kung kayo po ang pagpipiliin
At kung hindi ako nangangako kung meron pong Opo, sir. tutulong sa inyo, sino pong gusto niyo unahin? Kung sa akin, sir, unahin ko siguro sa yung mga kailangan ng mga anak ko, sir. Kasi si Lablab, yung kapanganay ko, sir, ewan ko, sir, kung naghantay lang yun ng tawag, sabi ko, huwag kang alis sa bahay, baka tawagan ka, nandoon na yung number mo. Doon sa ipinasa ko na doon, baka tawagan ka, anong pa mo, sabihin mo kung, hindi ko alam yung mga problema niyo dyan. Ito kasi Ace dito, alam ko yung problema niya dito sa eskwelahan. Pero sa iyo, hindi ko na alam kung ano yung kuhan mo dyan sa eskwelahan niyo. Tatay, baka naman tinawagan niyo anak niyo. Pinangakuan niyo na tatawag kami. Wala kami. Ay, Walang hindi, ganon. sir, hindi po, sir. Hindi po namin Hindi po, yun. sir, hindi po. Oo. Anyway. Opo, Sige. sir, So kung hindi kayo po. po ang papipiliin, ang gusto po ninyong unahin ay ang mga pangangailangan ng inyong anak para po sa kanilang pag-aaral. Dito po sa inyong panganay para sa kanyang board exam. Opo, sir. Okay, sige. Sa dalawang magkapatid na ito, sinong gusto ninyong unahin? Siguro, sir, si Lablab, si Kuan lang, sir, ay, hindi ko nga alam, sir, kung anong kailangan ni Kuan, sir, eh. Okay. Anong kailangan talaga ni yung panganay ko, sir, eh. Pero sir, gusto ko sana may pangbaon siya, tapos uniform niya. Yung uniform niya, isa lang, sir. Pabalik-balik lang, sir, yung uniform niya. Tapos Ganun? Opo. Sige. may kailangan, sir. Sabi ko, hindi ko alam yung kailangan mo doon sa school mo. Opo, sige. Okay. Magantay ka lang kung anong sabihin sa'yo. Sige po. Okay, sige. So si Ace, kumbaga, ang ninyo po sanang gusto pong unahin para sa kanyang pambaon, pagpasok sa school at yung kanyang nag-iisang uniforme. Opo, naintindihan po natin yan. Okay, sige. So tatay, hindi ho kami magsasarado ngayon ng ating ugnayan. Opo, at kami po, Opo, sir. kami na lang po, wag yung bata, wag yung pa-abstinent ha. Opo, basta Opo, sir. relax lang po kayo dyan. Wala kami pinapangako ngayon. Pero ngayon, ramdam po namin, kasi Sel, sa gitna ng kanyang sakit, sa kanyang bukol, sa gitna ng kanyang paghihirap, tinanong mo siya, ano ang inyong gustong unahin? Yan bang paggagamot sa iyo o anak mo? Anak pa din, Anak pa rin ang priority. di ba? Tatay, nanay. Anak talaga. Mahirap, sir. Gusto ko, sir, makapagtapos sila bago ako mawala. Amen. Sige. So tatay, hindi ako mangangako ngayon ha. Ang akin pong gagawin, Opo, sir. kami na Opo, pong sir. bahala makipag-ugnayan, kakausapin po namin si Ace kung sakasakali at saka kami muling tatawag. At ang akin lang po dito tatay, salamat po na marami sa inyo pong ibinigay na panahon sa amin at ang akin lang dito tatay, ako po'y sumasaludo po sa inyo. Sa inyo pong sakripisyo para sa bayan. Injured kayo in action. Ngayon po, Thank you po, sir. nandidiyan pa rin po kayo at wala kayong tanging iniisip hanggang sa dulo ng inyong hininga kung hindi ang inyong pamilya at ang inyong mga anak. Okay, tatay? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sige. Yes, sir. Salamat na marami, tatay. Diyan po lamang kayo at muli kami makikipag-ugnayan. Thank you very much.